Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Lahat tayo ay may kwento tungkol sa buhok, pero sa mga Pinoy, hindi lang yan basta style. May kaakibat na pamahiin, bawal at minsan takot. Saan nga ba talaga nanggaling ang mga pamahiin ito tungkol sa buhok? May katotohanan ba o kwentong barbero yang? Halika, pag-usapan natin. Bawal maligo o maghugas ng buhok sa tabi. Alam na alam mo ito. Huwag kang maliligo o maghuhugas ng buhok sa tabi, baka mapasma ka. Sabi pa nila, magkakastisnek ka, ubo o kaya numalit flu. Pero teka, saan nga ba galing ang paniniwalang ito? Pasma is a uniquely Filipino belief na kapag mainit ang katawan, tapos inabot ng malamig tulad ng tubig o kaya naman ay hangin, magkakasakit ka. Although wala namang medical basis, may logic sa likod. Ayon sa Cleveland Clinic na isang non-profit medical center, steeping with wet hair can lead to fungal infections o baradong ilong dahil sa humidity. Si Matito nagpapagupit tuwing payday Friday. Tigil muna raw, sabi ng mga lola. Bakit nga ba bawal magpagupit tuwing Martes o kaya ng Biyernes? Friday is associated with death in Catholic tradition or Good Friday dahil ito ang araw na namatay si Jesus Christ. Ang Martes ay considered na unlucky sa mga Spanish-speaking countries, kasama dito ang Latin America. Ang paniniwala nito ay nabaon na sa ating kamalayan dahil na rin sa talo ay nasakop ng mga Kastila ng 333 years. Sa Spanish culture, ang Martes ay pinamumunuan ng Mars, the Roman god of war, na nakakamit ang violence, blood at destruction. Dahil dito, ang Martes ay nagdadala ng bad energy o malaswerte na hindi dapat magbiyahe, pagpakasal o gumawa ng importanteng desisyon. Meron common saying sa Spain na, En martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Sunugin mo daw ang ganapit mong buhok. Pagkatapos mong magpagupit, saan mo dinadala ang buhok mo? Ang sabi ng matatanda, wag basta-basta itapon, baka raw kulamin ka. Ang lumang paniniwala, ang buhok, kuko at yaway ay parte ng energy mo. Kapag nakuha ito ng magkukulam, pwede ka raw kulamin. Kaya raw sinisiguro yung iba na sinusunog ang buhok o binabalot sa tissue bago itapon. Ang pagpapagupit ng buhok ay kinikilalang bahagi ng pagpapanatili ng personal hygiene. Ang mahabang buhok o hindi nagupitan, lalo na kung hindi malinis, ay maaaring kapitan ng dungi, lanis at pawis na nagiging paboritong pamugaran ng kuto at bakterya. Ito ay galing sa Mayo Clinic from Scalp Hygiene and Hair Care ng Center for Disease Control and Prevention. Ilagay sa libro ang unang gupit na buhok ni baby. Anong ginagawa mo sa unang gupit ng baby mo? Sabi ng matatanda, ilagay raw sa dictionary o Bible para maging matalino. The book symbolizes knowledge. First haircut equals first sign of growth. So kapag nilagay sa libro ang buhok na unang gupit, ang ibig sabihin
ay gusto mong maging matalino si baby. Cultural practice lalo na sa mga lola at lolo para i-bless si baby. Walang scientific proof pero ang cute ng memory, di ba? Huwag bunutin ang puting buhok. May nakita kang puting buhok, bubunutin mo ba? Mas dadami daw ang puting buhok kapag ito ay binunot mo. Medically, pulling one white hair doesn't cost more. Pero kapag lagi mong binubunot, pwedeng ma-damage ang hair follicle. Baka hindi na tumubo uli. Ang buhok ay pumuputi dahil sa pagkawala ng melanin sa hair follicle. Ang pagbunot ng isang puting buhok ay hindi nakakaapekto sa mga katabing buhok, pero maaaring itong masira ang follicle kaya posible hindi na ito tumubong muli. Nalalagas ang buhok sa panaginip, malas daw. Ayon sa dream psychology, hair symbolizes strength, identity, and control. Kaya kung nanaginip ka na nalalagas ang buhok mo, maaring ang ibig sabihin nito ay takot ka sa pagtanda o kaya sa pagiging mahina, insecurity o kaya naman ay low self-esteem. May takot ka na mawalan ka ng control sa buhay mo o kaya naman ay nag-aalala ka sa iyong physical appearance or sa iyong kalusugan. Ayon kay Carl Jung na isang Swiss psychiatrist at psychoanalyst na nagtatag ng analytical psychology, isang mahalagang sangay ng psychology na hanggang ngayon ay may malaking impluwensya sa ating pag-unawa sa mga panaginip, simbolo, personalidad at maging sa mga alamat at paniniwala ng iba't ibang kultura. Ang hair loss sa panaginip ay sumisimbolo ng pagkawala ng personal power o pagiging isang mahinang tao. Mula sa huwag maligo sa gabi hanggang sa bawal punutin ang freaking buhok, smoothing ang gupit na buhok at ilagay sa libro ang buhok ni Davey, lahat yan ay bahagi ng mga pamahiin pinaniniwalaan ng maraming Pilipino hanggang ngayon. Ang ilan ay galing lamang sa lumang hygiene practices, ang iba galing sa Spanish beliefs, at ang iba naman ay chismis man talaga. Pero lahat pa yung isang layunin, ang mag-ingat, protektahan ang sarili, at minsan, takutin man tayo mga bata noon. Kaya ang verdict, chismis na may halong totoo. Hindi lahat ay base sa science, pero may mga paliwanag kung bakit ito nagbugat, whether sa katinisan, spiritual protection, o simpleng pag-aalaga ng katawan. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.